Germs, good morning, good morning. Nakapaghatid na ulit tayo. Ngayong umaga wala muna tayo mga payo ni Kuya Germs. Meron lang ako sa inyong i-share ngayon na na-encounter kong problema about dito sa top box ko, yung Nura 35 liters ko. Lately kasi panayang ulan, daming ulan. May mga laman yung top box ko, mga tools, mga ekstrang damit, tapos kung ano-anong mga gamit, mga emergency kit, yung pang bomba ko, tapos pang sapak sa gulong. Ngayon, yan yung mga laman ng ano ko, yan yung mga laman ng top box ko. Tapos ekstrang pantalon, mga ganyan. So ang nangyayari kasi, actually paulit-ulit na to. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para i-share sa inyo yung nai-encounter kong problema dito sa top box natin. Hindi naman natin dinediscredit yung top box na Nura, or hindi naman natin sinisirahan yung pangalan nila. Pero in my case kasi, ito yung gamit ko na box. Ang una ko napansin dito, tuwing umuulan tapos aaraw, magbubukas ako ng box, nagmo-moist yung loob. Yung tripod ko nagmo-moist, tapos kinakalawang na yung mga tornilyo niya, kinakalawang na. Tapos yung mga damit ko nagmo-moist, parang nababasa. Okay, papakita ko naman sa inyo yung loob ng top box na to, kasi yung sinasabi ko sa inyo kanina, na nagmo-moist yung loob ng box na to. Ayan, ito. Dito pa lang sa labas, makikita na natin yung moisture niya. Ayan, yung tubig na yan. Tapos makita nyo rin dito sa mga gamit ko, ayan o, nagmo-moist siya, nagbabasa siya. Tapos, diba dito may mga extra akong damit dito. Meron akong pantalon, ayan, nagbabasa din siya, nagmo-moist. Tapos ito, yung jersey ko, ayan o, babasa siya. Yung plastic niya nagbabasa. Tapos yung mga papel ko dito, yung mga manual ng aking friend ko na intercom, ayan. Tapos ito, basa na rin to. Tapos ito, yung mga box natin ng mga gamit natin, ayan o, basa. Ewan ko kung nakikita nyo yung basa niya, ayan o, moist, nagmo-moist talaga siya. Pero yung loob na ito, sana hindi siya nababasa, kasi yung box talagang parang ano na, nadudurog na. Yung mga hairnet natin, hindi naman siya naapektuhan. Pero yung box, lumalambot na siya, ayan o, lumalambot na, talagang nababasa na ng todo. Ayan, kitang-kita nyo, basa yung loob. Tapos ito yung isang box natin, nandito yung mga gamit natin, emergency kit, yung ating mga pang repair ng gulong, panghangin natin, tapos yung pang repair ng gulong nandun sa ilalim, yung mga pampasak, emergency tire kit natin yan. Tapos yung box niya, ayun, basa na rin. Ito naman yung ito yung tripod ko na isa, ginagamit ko sa GoPro. Ayun o, basang-basa na, nakikita nyo ba? Basang-basa, talagang todo moist talaga yung neto, loob. Ginawan ko na ng paraan to, nilagyan ko ng garbage bag sa likod or sa ilalim, para kung may tagas man or kung tumatagos man yung tubig, hindi niya naaabutin to. Kaya lang, ayun o, basang-basa yung ilalim. Ngayon ang gagawin ko dito, tatanggalin ko ulit tong cushion niya, synthetic leather niya. Tatanggalin ulit natin to. Tapos, lalaban ko ulit. Siguro nakailang beses na ako maglaban nito. Yan, lalaban natin yan. Ito ganun din. Tatanggalin din natin tong ibabaw. Tanggalin din natin to para makita nyo yung mga nagmo-moist dito. Ayan, tanggal na rin yung ibabaw. Ayun, kung mapapansin nyo, moist. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, na nilagyan ko na ng plastic or yung garbage bag. Pero tingin ko, tumatagos pa rin talaga. Ayan o, kitang-kita. Grabe tubig. O, basang-basa. Basang-basa yung loob ng box natin. Kung nakikita nyo, basang-basa yung loob ng box natin. Ang gagawin natin ito, papatuyuin muna natin, tapos bili tayong Pulkasil dun sa hardware. Tapos tatapalan natin lahat ng pwedeng tapalan dito. Wala tayong magagawa dito. Yun lang talaga yung natatanging paraan na pwede nating gawin na madali, tapos kaya natin. Hindi naman natin to pwede disassemble tapos lalagyan ulit ng sealant. Hindi na ganun. Hindi ganun yung magagawa natin kasi wala tayong magamit para disassemble itong top box na to. Sa ngayon, pinapakita ko lang sa inyo ito, Nura na 35 liters. Nakita nyo naman yung mga moisture na nagagawa niya dito. Tapos dito sa ilalim, ito hindi na to moist, basa na talaga to.
Di ko alam kung saan ang gagaling yung tubig eh. Kaya tatapalan na lang natin lahat ng pwedeng tapalan dito. So ayun lang, may ginawa akong vlog sa YouTube. Abangan nyo na lang. Tapos mamaya tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito pag nilalagyan na natin ng Volcasil. So ganun yung nangyayari. Tapos ang gagawin ko, pupunasan ko yung mga gamit ko. Tatanggalin ko yung mga basa na, pupunasan ko yung mga dapat punasan. Tapos iniisip ko baka syempre umulan, tapos umaraw, parang nag-evaporate lang, parang ganun. Parang may mga ganong nangyayari sa loob. Pagkatapos ko magpunas, ganun ulit yung nangyayari. Moist na naman. Parang walang katapusan yung pagmo-moist niya. Tapos one time, 'di ba meron siyang artificial leather na nakalagay doon. Napansin ko parang ang baho. Bumabaho na siya. Ang baho na nung parang leather niya. So nag-decide ako na parang lalaban ko. Sabi ko lalaban ko yung artificial leather niya or yung synthetic leather niya. E di nag-decide ako na tanggalin yung synthetic leather niya. So napansin ko, basa nga yung ilalim. Basa yung ilalim nung sapin or yung pinaka cushion niya, yung pinaka leather niya na basa yung ilalim. Tapos syempre nilaban ko yung leather, tapos pinunasan ko yung box. Tinuyo ko siya kasi meron naman kaming blower. Tinuyo ko siya, and then pagkatuyo ng box, tapos natuyo na rin yung kanyang cushion, ibinalik ko na. Di okay na, wala na yung amoy konti kasi hindi na wawala yung amoy eh, kasi parang nabubulok na yung leather niya dahil dun sa tubig. Okay, natuyo na yung leather, tapos natuyo na rin yung box. Binalik ko na ulit yung mga gamit. Tapos after a day, ayan, umuulan na naman kasi nga panay ang ulan-ulan sa atin dito sa metro eh. Ulan na naman, tapos init. Tapos ang nangyayari, paulit-ulit lang, parang moist ulit, lalaban ko ulit yung leather, pupunasan ko ulit yung box. Parang nakailang ulit na ako na ganun yung ginagawa ko. So ngayon, naisip ko baka may problema yung top box. Baka may mga butas, baka may hindi nalagyan ng sealant ng manufacturer ng box. Tapos nagtanong-tanong din ako sa ibang mga naka-Nura din or kahit sa ibang brand. Ganon din, may mga ganon din experience sa box. Kasi syempre, hindi naman lahat perfecto yung pagkakagawa. Nagkakaroon siguro talaga ng ganong case. Ngayon, compare naman natin dun sa dati kong box na smoke, yung dati kong gamit sa ADB 150. Nagamit, naisaba ko na sa Baguio, naisaba ko na sa mahabang biyahe, Sambales, Sagada, tsaka kung saan pang lugar na malalayo na mayroong malalakas na ulan. Never ako nagkaroon ng experience dun sa smoke na 45 liters na gamit ko dati ng gantong problema. Yung nagmo-moist yung loob nung back or nagmo-moist yung mga gamit ko sa back. Never ako naka-experience. Ngayon dito sa Nura, wala pang wala pang kalahating taon. Wala pang kalahating taon tong box na to. Lumabas lang yung gantong problema nung mga nag-uulan. Syempre hindi naman natin malalaman yung problema kung hindi naman nag-uulan. Itong mga nakaraang linggo, itong mga nakaraang buwan talaga, panay ang ulan sa atin. May bagyo, may low pressure, may habagat, may mga ganyan. Ayun, lumabas yung problema niya. Ngayon hindi na ako nag-reach out sa manufacturer ng top box natin, which is yung Nura, kasi wala naman akong hahabulin sa kanila. Anong hahabulin natin? Warranty. Lalagyan lang nila ng sealant yan. Speaking of sealant, ngayon ang plano ko, bibili na lang ako ng Volcasil or silicone sealant, yung mga ginagamit ng gumagawa ng salamin or yung mga gumagawa ng bintana na salamin. So yun na lang ang gagawin natin. So para mag-DIY na lang tayo para ma-repair natin yung top box natin. Kasi pag pinawaranty ko sa Nura yan, ang mangyayari, mawawalan ako ng box, mawawalan ako ng gamit. Kasi syempre kukunin nila yan, i-repair, tapos hindi ka pa sigurado kung mare-repair talaga. At least ako, kaya kong takpan yung mga butas niyan kung sakasakali. Marunong naman tayo gumawa ng ganun. Bibili na lang tayo ng Volcasil or sealant. Ngayon ipapakita ko rin sa video na to kung paano natin gagawin yung repair natin, para kung sakasakaling mayroon kayong same problem kagaya ko na nagbabasa tapos nagmo-moist, baka makatulong tong video na to para sa inyo. Germs, magandang tanghali. Nagbabalik tayo dito sa ADB 160 natin.
Kanina sinabi ko sa inyo yung project natin, itong Arwin box. Arwin kasi tawag ko dito eh. Arwin. So, yan. Arwin box. Magagawin natin dito, lalagyan natin ng Bulkasil, yung mga gap niya. Tapos yung mga rivet part, lalagyan natin ng Bulkasil. Asan na yung Bulkasil natin? Kunin ko lang yung Bulkasil dito sa loob. Ito. Bumili tayo ng Bostik Bulkasil para isil natin yung mga butas-butas nitong box na to. Kasi sabi ko sa inyo kanina, sobrang hassle kapag umuulan tapos pinapasok ng tubig tong box na to. Tapos pag uminit na ganito, ganyan kainit, ang mangyayari sa kanya, magmo-moist yung loob, mababasa yung mga nakalagay dito sa loob ng box natin. So ito, hindi ko na ito ipapawarranty kay Arwin kasi nagamit ko na rin naman ng mga ilang buwan na to. Yun nga lang, yung mga unang buwan na ito, hindi naman siya maulan. Hindi maulan yung mga time na yun, kaya hindi natin na-test agad or hindi natin nasubukan yung box na to. So ngayong season, medyo umuulan-ulan na, tag-ulan na talaga. Ang nangyayari sa kanya kasi, itong part na to talagang ano siya, parang nagsasahig dito ng tubig. Sobra. Wala naman tayong garahe. Ang nangyayari sa kanya, naiipon yung tubig dito sa ilalim tapos nababasa yung ano niya. Ito, ano ba tawag dito? Cushion. Ayan. Kaya ito, binibilad ko to ngayon. Dahil talagang basa. Ito, explain ko na lang. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin to lalagyan. Ito. Explain ko na lang sa inyo kung ano yung mga lalagyan natin dito. Kasi hindi ko na maipapakita sa inyo mamaya kasi wala namang tagahawak ng cellphone natin. So ganito. Yung mga gap na kagaya nito, alam ko may seal to yan. May sealant siya, nararamdaman ko eh. Pero kaya lang lumulusot pa rin. So ngayon, ang gagawin natin, dodoblehin natin ang sealant dito. Pati itong mga to, yung mga gap na to sa corner. Ito kasi buo. May bend lang siya dito, pero buo yan. Wala siyang butas. Ang may mga butas ito. Yung mga rivet, yan. Yan yung mga butas. Tapos dito yung mga dugtungan. So, ang gagawin natin, lalagyan natin itong Bulkasil. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari dito. Tapos itetest din natin mamaya sa bahay kung okay na ba, kung effective na ba itong nilagay natin na Bulkasil. Ayun, pag naging effective, i-recommend ko sa ibang naka-box kung hindi man sila naka-Arwin box, i-recommend ko pa rin to. Sa mga, alam ko sa SEC, meron ding case, meron ding isang nag-video na pinapasok din yung kanyang box ng tubig. So ito, susubukan natin kung magiging effective tong Bulkasil na ilalagay natin. Ilagay na natin yung Bulkasil dito sa top box natin. Naubos natin yung 75 ml na Bostik Bulkasil. Ito, wala lang laman to, naubos na natin. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung ginawa natin dito. Hindi natin nalagyan yung dito sa ibabaw, yung mga rivet. Ito, ipapakita ko sa inyo. Hindi natin nalagyan yung mga rivet dito sa ibabaw kasi possible nagkukos din ng leak to. Ayun, naubos na yung Bulkasil natin. Wala nang laman. Bali ang nalagyan ng 75 ml na Bulkasil. Ito, yung mga gap dito. Ito sa kanto. Tapos yung gap dito pa ganyan. Tapos kanto ulit. Tapos yung gap ulit dito. Paikot yan. Yung itsura niya, nagmukha siyang pangit. Ayun o. Patsi-patsi na yung box natin. Wala tayong magagawa. Kakaroon ng tubig sa loob. Kaya ito yung naisip natin na solusyon. So ayan. Kinapala natin yung Bulkasil na nilagay natin paikot. Plus yung mga rivet na nandito, tinakpan din natin. Siya nga pala, hindi ko to nabili sa mismong Nura. Nabili ko tong box na to sa tropa natin sa Caloocan. Ano naman sila, parang authorized distributor naman sila ng top box nila. Kaya doon natin siya binili. Medyo hassle lang kasi. Ang problema ko lang kasi dito, parang hassle lang kasi, 'di ba? Magtatapal ka pa para maging waterproof lang. Magtatapal ka para hindi lang mag-moist, mga ganun. Pero okay lang. Hindi naman na big deal yan kasi kung gagawin ko yan, baka saglit lang yan. Wala pang
mga 30 minutes magawa ko na yan. Sa mga naka-alloy top box nga pala na Nura or kahit anong brand na gumagamit ng top box na nagkakaroon ng same problem kagaya ko, nagmo-moist tapos pinapasok ng tubig yung loob, paki-comment nyo naman kung ano yung mga naging experience ninyo sa top box ninyo, sa alloy box ninyo. Tapos kung paki-comment na rin kung ano yung naging solution ninyo para mawala yung gantong problema. Pinawarranty nyo ba? Binalik nyo sa manufacturer? Binalik nyo sa seller? I-comment nyo para magkaroon naman ng guide yung iba nating mga taga-subaybay, yung iba nating mga subscriber na nanonood ng video na to, para kung sakasakali na magkaroon sila ng same problem, magkaroon sila ng same experience, magkakaroon sila ng idea kung ano yung mga dapat nilang gawin kapag naranasan nila yung ganitong klaseng experience or problema sa top box nila. Ulitin ko, wala tayong intention na manira ng brand, wala tayong intention na manira ng tao or ng entity sa ginagawa nating review about dito sa ating top box. Ang ginagawa natin dito ay awareness lang, tsaka pagbibigay lang ng informasyon sa mga kapwa nating motorista, kapwa nating rider, kung sakasakaling magkaroon sila ng ganitong klaseng experience. Huwag nyong isipin na naninira ako, kasi ang sinasabi ko naman sa inyo ay makikita nyo naman na totoo, or malalaman nyo naman sa ibang tao na na-experience din nila yung gantong klaseng problema. Anyway, abang-abang na lang tayo sa magiging result ng repair natin dito sa ating top box Nura. I-update ko kayo sa mga susunod na vlog natin kung naging effective ba yung solution na ginawa ko. Kasi ang purpose talaga ng vlog natin, syempre always makatulong sa mga kapwa natin. Hindi naman tayo nandito para magbigay ng katoksikan sa rider community. Ang habol natin ay makatulong, lalo na sa rider community natin. Madami kasing rider na baguhan, maraming rider na hindi pa masyadong maalam sa pagmumotor. Kaya yung mga kagaya ko na nagko-content, ini-encourage ko kayo na bigyan natin sila ng tamang guide, magandang guide sa buhay nila sa pagmumotor. Okay, maraming salamat nga pala sa mga subscriber natin, mga taga-suporta natin dito sa YouTube, mga followers natin sa ating Facebook, tapos mga followers din natin sa ating Facebook page na JR Motoworks. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta, tsaka dun sa mga dumadayo sa shop. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko mabanggit yung mga pangalan kasi nakakalimutan ko talaga, pasensya na. Tapos pag nagbablog kasi ako, parang impromptu lang parang biglaan, kaya minsan di na ako nakakapag-prepare ng mga pangalan. So ayun lang, maraming salamat sa lahat ng mga taga-suporta natin. Jeff Rocks out.